Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Martes Santo, garantisadong mabilis lang to. Nagkaisa ang mga pangunahing ahensya ng gobyerno upang tiyakin ang maayos, ligtas at obstruction-free na biyahe ng publiko ngayong Semana Santa. Dapat din anyang mabilis ang traffic response mula expressways patungo sa mga pangunahing highway sa buong bansa. Samantala, swimming curfew ipatutupad. Narito ang report. Walang sisihan, yan ang sinabi ng DILG, Department of Transportation, DPWH, PNP at LTFRB dahil tulong-tulong sila sa mga pamamaraan para sa maayos na biyahe sa mga kalsada ngayong Holy Week. Sanib-puwersa ng araw silang ipatutupad ang mga ito. Tinatayang aabot sa mahigit 5 milyong pasahero ang babiyahe ngayong Semana Santa, kabilang ang 150,000 kada araw sa mga paliparan at 2.6 million sa mga pantalan sa buong bansa. Pangunahing hakbang dyan ang zero obstruction policy sa mga pangunahing kalsada gaya sa Maharlika Highway at MacArthur Highway, kung saan tatanggalin ang mga nakahintong sasakyan sa gilid ng kalsada at iba pang sagabal na nagdudulot ng matinding trapiko. Ayon sa DOTR, sisimulan na ang clearing operations katuwang ang PNP Highway Patrol Group at LGUs. Mahigpit ay pagbabawal ang paggamit ng bangketa bilang paradahan. Inatasan din ng mga ahensya na pabilisin ang response time sa mga nasisiraang sasakyan sa kalsada upang maiwasan ang pagsisikip ng daloy ng trapiko. To make sure na meron tayong mga zero obstruction pagdating dito sa kabaan ng ating mga highway. We have to extend this also to the entire, not only Maharlika Highway, pero MacArthur Highway po. Yung kahabahan po ng ating highway dito papuntang norte at papuntang south. Ipatitigil din muna ang lahat ng road construction projects ngayong Semana Santa upang maiwasan ang stop-and-go traffic, maliban lamang sa EDSA rehab. Magpapatuloy lamang ang mga proyekto matapos ang holiday period. Para mapanatili ang seguridad, nag-deploy naman ang PNP ng 98,000 police force sa buong bansa para sa traffic management, public safety at emergency response, habang may karagdagang 17,000 personnel ang inilagay sa mga paliparan, pantalan at terminal. Itong ating mga Coast Guard po handang pong tumulong at umagapay sa ating mga kababayan. At hindi lang po yan, naglagay din po tayo with strategically position some of our vessels po sa tinitingnan natin mga pantalan kung saan madami ang mga commuters para naman kapag may mga stranded, we can assist right away. So dito po usually sa Marinduque, sa Batangas at sa Calapan. Nagbigay rin ng paalala ang mga otoridad hinggil sa kaligtasan, partikular sa mga beach destination, kung saan ang paglalangoy habang nakainom ng alak ang itinuturong pangunahing sanhi ng mga insidente ng pagkalunod noong mga nakaraang taon. Pinapayuhan ng publiko na agad tumawag sa 911 sa oras ng emergency habang tinitiyak ng pamahalaan ang mabilis na response sa loob lamang ng 5 minuto. So i-deploy rin namin ng PNP at Coast Guard sa mga dalampasigan natin na para ipaliwanag at ipagbawal ang swimming pagkatapos ng alas 10 dahil doon ang gagaling ang lahat ng ating mga napipinsala. Number 2, paalala lang sa lahat ng ating malalakbay, kung may makita kayong emergency, kung may makita kayong napinsala, kung may makita kayong o nakakasagabal sa pagbiyahe, tumawag kayo sa 911. Ang 911 ay may 5-minute call time, response time. Sa kabuuan, layunin ng pinagsamang hakbang ng pamahalaan na mabawasan ang oras ng biyahe, gastos sa krudo at ang panganib sa kalsada para sa ligtas na paglalakbay ngayong Semana Santa. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa Middle East, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Foreign Affairs na makipag-ugnayan sa Iran para protektahan ang kapakanan ng mga Pinoy. Ang detalye sa mabilis sa balitang hatid ni Michelle Giliang. Isang buwan na ang lumipas mula nang sumiklab ang sigalot sa gitnang silangan sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran, pero hanggang ngayon wala pa ring senyales ng paghupa ng gulo roon. Bagamat libo-libong kilometro ang layo nito sa Pilipinas, ramdam na sa sikmura ng mga Pinoy ang epekto nito. Hindi lang kasi nagmamahal ang presyo ng mga produktong petrolyo, damay na rin pati kabuhayan at pagkain ng mga Pinoy. Kaugnay nito, tiniyak ng Malacanang, kumikilos na ang pamahalaan para labanan ang dagok ng krisis na ito, partikular na ang pakikipag-usap nito sa bansang Iran.
Kahapon po ay nagkaroon din po ng meeting ang Uplift at yan po ay ipinag-utos na po ng Pangulo kay Secretary Tez Lazaro at ayon po kay Secretary Tez Lazaro ng DFA, makikipag-usap po siya sa ambassador ng Iran. Most probably po ay tomorrow, kung hindi man po magkakaroon ng schedule tomorrow, by next week po. Samantala, sa gitna ng malaking pagtaas ng presyo ng langis, muling tiniyak na Malacanang na walang magiging pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga supermarket hanggang April 16. Ito raw ang commitment ng mga manufacturer na panatilihin ang kasalukuyang presyo ng kanilang mga produkto. Gayunman, aminado ang pamahalaan na maaaring magkaroon ng pagtaas ng presyo sa mga susunod na linggo. Pero sabi nga natin, may mga pagkakataon po talaga na hindi natin kakayanin pigilan dahil sa nangyayaring sigalot sa Middle East. Pero lahat po ng pwedeng gawin ng ahensya ng gobyerno ay gagawin po para po hindi maging mahirap na pasanin ito sa ating mga kababayan. Ayon naman sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association, may kakaunting pagtaas sa presyo ng mga produkto ng mga kumpanyang nasa labas ng Luzon sa Abril. Dahil sa pagtaas ng presyo ng langis, tumaas rin nila kasi ang transportation cost ng mga kumpanyang ito. Para naman sa sektor ng mga manggagawa, naglaan ng Department of Labor and Employment ng 1.2 billion pesos bilang tulong sa mga maapektuhan ng National Energy Emergency. Gagamitin raw ang pondo para sa tupad at DOLE Integrated Livelihood Program na layong magbigay ng emergency employment at kabuhayan sa mga displaced at vulnerable workers. Michelle Galiang para sa All TV News Channel 2. Sa iba pang mga balita, 30% taas pasahe sa mga barko, inaprubahan na ng Marina. Mga pasahero unti-unti nang dumadagsa sa mga pantalan. At DOTR naglabas ng listahan ng mga hotline sa mga babiyahe ngayong Semana Santa. Mabilis sa balitang hatid ni Enzo Laca. Mahigit 300,000 pasahero ang naitala ng Philippine Coast Guard sa mga pantalan sa bansa kahapon. Sa inilabas sa consolidated report ng PCG, mahigit 179,000 outbound passengers ang naitala, habang halos 150,000 naman ang inbound passengers. Ayon sa PCG, naka-heightened alert ang lahat ng district stations mula March 28 hanggang April 6. Inilabas ng Department of Transportation ang listahan ng mga ahensya na handang tumulong sa mga babiyahing pasahero ngayong Semana Santa. Makikita sa listahan ng mga numero ng road transport, aviation at airport, railways at maritime hotlines. Ito'y para tugunan ng mga biyaherong dadagsa sa mga pampublikong transportasyon ngayong mahal na araw. Inaprobahan ng Maritime Industry Authority o Marina ang hanggang 30% na pagtaas ng pasahe ng mga shipping company para tugunan ang epekto ng giyera sa gitnang silangan sa mga shipping industry sa bansa. Sa ilalim ng direktiba, maaaring magpatupad ng mga operator ng domestic shipping ng pinakamataas na pagtaas ng singil na hanggang 30%, kabilang na ang naunang itinakdang 20% ceiling. Mananatiling prioridad at mahigit ang kontrol sa pagtaas ng singil ang transportasyon ng mahalagang produkto tulad ng mga produktong agrikultural at pangunahing bilihin. Nagbabala naman ng Marina na ang anumang uri ng paniningil ng labis o overcharging ay nahaharap sa mga administratibong parusa at multa. Enzo Laca, All TV News, Channel 2. Bago matapos ang Women's Month, muling binibigyang diin ng Philippine Commission on Women o PCW ang kahalagahan ng pagpapatupad ng mga pulisiya at batas na nagtataguyod ng karapatan at kapakanan ng mga kababaihan sa Pilipinas. Dapat alam nyo ang mga ito. Mayroong Safe Spaces Act o ang Bawal Bastos Law. Pinoprotektahan ng batas na ito ang laban sa gender-based sexual harassment sa pampubliko at online spaces. Ipinagbabawal ang catcalling, wolf whistling, bastos na komento o sexist remarks, stalking at online harassment. Mahalaga dahil kinikilala nito na kahit simpleng pambabastos ay may epekto sa dignidad at seguridad ng kababaihan saan mang lugar. Dapat din alam ng kababaihan na may proteksyon sila laban sa pang-aabuso, violence against women and children. Ang batas na ito naglalayong protektahan ng kababaihan at kanilang mga anak laban sa iba't ibang uri ng pang-aabuso, pisikal, sexual at emosyonal. Ang mga nakakaranas ng pang-aabuso maaaring humingi ng Barangay Protection Order, Temporary o Permanent Protection Order
kung saan maaaring makulong ang mga nang-aabuso. Pinakamahalaga po kasi dito ay makapunta agad sila sa local na police station at DOH retained hospital. Yung tinatawag po natin na Women and Children Protection Desk and Women and Children Protection Unit para makapagpa-medical legal po sila. Ideally po within 24 hours po sana ito. So magagabayan rin po ng mga pulis yung biktima pagdating po sa pagsampa naman po ng kaso. Nandyan din ang Expanded Maternity Law o Republic Act 11210. Nagbibigay ito ng mas mahabang panahon ng pahinga para sa mga babaeng manggagawa pagkatapos manganak. 105 days paid maternity leave. Mayroon ding 15 days leave para sa solo parent. Layuning mabigyan ng sapat na panahon ng ina para sa recovery. Bilang pangunahing ahensya, ang PCW ang nangunguna sa pagbuo at koordinasyon ng mga pulisiya para sa gender equality. Sentro sa mga batas na ito ang Magna Carta for Women. Ginagarantihan ang iba't ibang karapatan ng kababaihan gaya ng proteksyon laban sa lahat ng uri ng karahasan, pantay na pagtrato sa edukasyon at trabaho, akses sa serbisyong pangkalusugan, partisipasyon sa politika at pamamahala. Mayroon ding espesyal na benepisyo tulad ng 2 buwang paid leave para sa mga babaeng sumasailalim sa operasyon dahil sa gynecological disorders. Bukod dito, patuloy na nagsusulong ang PCW ng mga legislative agenda na magtataguyod pa sa karapatan ng kababaihan. Yung recognition ng all forms of violence as grounds for legal separation, consent-based anti-rape law, yung divorce, reinstituting divorce sa Philippines, and of course yung karapatan ng mga women deprived of liberty. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. Mapapanood nyo na rin po kami sa Planet Cable Channel 3. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.